Mukhang nakaka-tempo tayo ng mga booking tayo. Nakapag-double booking tayo Shoutout dyan, Vincent Ramos. Oh, shoutout Vincent Ramos. Ano kaya, bigo sa pag-ibig. Alam ko naman, sinasabi niyo sa amin na kami na yung mga no choice. Kumbaga no choice na kami, kaya nandito pa rin kami. Sa amin naman kasi, kaya kami tumagal dito dahil nga C5 mga parts. Kanan tayo dito. May daan din dito. Pero pas gusto namin dumaan dito kasi maluwag. Pero meron sa may Makati, sinahuli na rin ako doon. Nagtanong ako kung paano ka ako exemption sa ASPO. Sabi nila, kumuha ka daw ng magpa-test ka na ulit, 1.5 bayad. 3 months mo naman magagamit yun. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. May 8 ngayon, Thursday, 2025. Time check, 9:39 AM. First booking natin from Nagkaisang Nayon, going to Makati sa halagang 938. Ang layo ng pickup location ay 2.7 km. 300 kg lang to. Priority mga pards. Papunta na kami sa may pickup location. Sir, dito po sir kay Mariser. Ano ba to? Gold mine? Ito yun? Gold mine? Ay, pick up 12 upuan daw. Vlog ako sa YouTube. Ano ka nga sa YouTube niya? Pards Cleto TV. Parts Cleto Oh, TV. vlog tayo lalamog eh. Alala mo pala. Oh. Shoutout dyan, Vincent Ramos. Oh, shoutout Vincent Ramos. Dito sa Gold mine. Ano kaya, bigo sa pag-ibig. Pag-ibig. Kaaron din yung pag-ibig. Ano lang, darating din yan. Salamat ya. Okay, sige, thank you rin. Sa YouTube ba? Namin niya. Ah, sige, salamat. Time check, 10:02 AM. Makakuha na tayo ng pansabay mga part from San Bartolome going to Taguig sa halagang 479. Ang layo ng pickup location ay 1.7 km. 300 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Doon to sir? Ah, oh, dig, kahit dyan na lang. Kahit dito lang. Oh, yan. Okay na yan dyan. 40. Konti lang naman natin. Wala akong start time. Second booking, pick up tayo mga pards. Shawarma. Shawarma shack. Okay, na-pick up na natin yung dalawang booking natin mga pards. Papunta kami ng drop-off location. Unahin namin sa may Makati muna, itong mga upuan. Ang layo ng drop-off location ay 19 km. Alright, let's go! Bali yung first booking natin mga pards, itong papuntang Makati. Priority siya, mga upuan nagmamadali siguro. Sabi nila, i-skyway na raw. Kahit saan daw expressway, basta mapapabilis daw. Eh kaso, yung pupuntahan namin sa may Guadalupe, dyan sa may Estrella. Ano lang ata ito eh, bandang Rockwell lang yata ito eh. Sa palagay ko, mag-EDSA na lang kami kasi kung mag-skyway kami, mapapalayo lang. Tapos matatraffic lang kami sa may Makati. Baka lalo lang matagalan eh. Magbabayad pa sila ng skyway tapos matatagalan lang. Kaya gagawin namin, mag-EDSA na lang kami. Mas mabilis-bilis pa. Dito na kami mga pards sa may first booking, drop-off location tayo. Hinihintay lang namin yung mag-receive, lalabas daw eh. Ano siya? Doseng silya. Hindi sir, iba yan. Kasama yan. Nakakali ka pa naman. Ano sir? Vlog tayo sir eh. Vlog ba kayo? Oo. Anong channel? YouTube sir. Ano YouTube yun? Pards Cleto TV. Season kami naman kasi ako. Ano na sir, libangan lang para naaaliw sa biyahe. Yeah. Sabayin namin ng vlog. Naka 1080 ka ba o 720? 1080 lang sir eh, para magaan eh. Sa pag-edit ko lang tiyatasan ng 4K pag nag-edit na ako. Kailangan. Oo. Pero marami ka ng viewer. Nasa ano pa lang eh, 5K pa lang eh. Pwede 5K meron ka nang nakukuha. Meron na rin kahit pa paano. Kaya dagdag income tapos ano, diba? Minsan 7K lang, ganun. Pwede na 7K, kablog ka lang. 5K, 7K, ganun. Depende rin sa view, pagka mas maraming view, mas tumataas. Kaya alam, Pag-vlog kayo na ba ito? Mga pag-vlog na. Oo sir, pwede libangan lang. Anong binablog namin, trabaho namin? Sir, play sir. Sa ano ba dapat? YouTube? Kailangan sa YouTube no? Para may ano yun. Salamat sir ha. Thank you, ingat. Okay. Okay, na-deliver na natin yung first booking. Papunta na kami ng second booking drop-off, yung mga shawarma, mga part. Ang layo ng drop-off location ay 11 km. Alright,
Let's go! Buti, maluwag yung EDSA ngayon mga pards. Nasa may bandang ano na kami. Dito pa Buendia na yan. Deliver natin sa may sa may bandang Taguig City Hall. Diba, punta ng Levy Mariano. Doon kami dadaan Mag-C5 kami. Tapos papasok kami ng Levy Mariano. Tapos malapit na yun doon, yung Taguig City Hall. Sa ngayon, kailangan na lang talaga dito sipag, tiyaga, tsaka diskarte. Kasi yung mga nauna dito mga pards, kadalasan wala na sila nag-aalisan na. Pero may mga matyaga pa naman na natira, katulad namin. Gaya ni si George TV. Sabi niya nasa 5 years na higit na siya. Yun, matyaga din yun mga pards. Alam ko naman, sinasabi niya sa amin na kami na yung mga no choice. Kumbaga no choice na kami, kaya nandito pa rin kami. Sa amin naman kasi, kaya kami tumagal dito dahil nga gawa ng madali. Para sa amin ito na yung madaling trabaho kasi dito, anumang oras na gusto mong bumiyahe, pwede kang bumiyahe. Anumang oras na gusto mong umabsent o may lakad kami, pupunta nga ganyan, pwede na hindi ka pumasok o bumiyahe dito kay Lala mo. Hindi gaya kasi pagka nalamuan tayo, medyo mahirap din mga parts kasi kailangan talaga araw-araw ka talagang papasok. Obligado ka kahit na may lakad ka o gusto mo magpahinga or may sakit ka, di ba? Tsaka dito kasi ang kagandahan, pwede may sama kahit sinong gusto mo. Kumbaga, sama mo yung anak mo, sama mo asawa mo. Katulad sa akin, kasama ko si tatay, di ba? At least kahit pa paano nagkakaroon kayo ng bonding. Gaya minsan nakikita ko sa ibang lalamove driver, kasama nila asawa nila. Yun yung pinaka-boss nila. Kaso mayroon pag-asawa mo kasi bossing yun. Ikaw lahat ang bubuhat. Diba tayo? Pag-asawa mo asawa mo, hindi magbubuhat yun Alam mo kung uutusan mo. Hindi gaya pagka pare-parehas kayong lalaki, di ba? Nagtutulungan kayong dalawa. Pero maganda rin kasi at least masaya, di ba? Kasama mo yung pamilya mo. Tapos habang nagtatrabaho kayo, kaya parang nalilibang ka, enjoy din sa biyahe dito kay Lala mo. C5 mga pards, kanan tayo dito. May daan din dito. Pero pas gusto namin dumaan dito kasi maluwag. Dito sa looban dyan, masikip Kaya rito tayo dadaan sa may C5. Papunta ng Levy Mariano Malapit na yung doon Taguig City Hall Dito malakas loob namin ni tatay dumaan sa may Pasig ngayon. Gawa ng merong kami permit, special permit na naman. Tinubos natin ticket kasi 1 month yun 1 month magagamit. Pero meron sa may Makati, sinahuli na rin ako doon Nagtanong ako kung paano ka ako exemption sa ASBO. Sabi nila, kumuha ka daw ng magpa-test ka daw ulit, 1.5 bayad. 3 months mo naman magagamit yun. Halimbawa, nahuli ka ngayon, tapos tinubos mo sa may Makati, 1 month mo lang magagamit yung ticket. Pero pagka napaso na yun, pwede ka daw ulit kumuha ng sa ASBO daw ulit. Yun, pagka naipasa mo naman yun, bale 3 months mo naman magagamit. Ikaw nila huliin ng 3 months. Pwede na rin kasi 1.5 lang din naman. Exemption ka ng 3 months. Di ka ulihin ng mga ASBO Makati. Pero sayang din 1.5 Kung kayang takasan mo lang. Hindi takas Kung kayang iwasan pala, iwasan mo na lang. Kasi sayang din yung 1.5. Every 3 months, magbibigay tayo ng 1.5. Hindi ka makaiwas. Kaso pag di ka nakaiwas, huli ka. Di ba mga parts, okay din, 3 months kang hindi huliin sa Makati. Pero sa Pasig, hindi ko alam kung may ganun sila, hindi ko naitanong Sa Makati nung nahuli ako, naitanong ko yun Nung natubos ko na sa Pasig, 1 month daw na pwede gamitin yung ticket na yun. Papakita mo lang pagka pinara ka ng Pasig, hindi ka daw nila uhulihin. Ngayon tinanong ko sa kanila, Sir, ito bang ticket nyo? Pwede ba to sa ibang lugar? Kung halimbawa, Makati, tapos mga bandang mga Laguna, ganyan. Sa may kasi Laguna ba yun tayo? Ay hindi pala, Muntinlupa. May nanguhuli din kasi dun Pwede ko ba ipakita? Pero hindi niya nasagot Sabi niya lang sa akin, pag sa Makati daw, kasi taga dun daw siya, tinatanggap daw yun, yung galing sa Pasig. Papaalisin ka daw, hindi ka daw huliin. Sabi nung nandun sa may Pasig. Siguro kasi iba yung pinakita natin. Kasi dati nahuli kami sa Makati nga, meron din kami ticket na ganun. Tapos pinara kami sa may Muntinlupa, pinakita namin yung galing sa Makati Ayun, pinalis kami ng taga Muntinlupa, pwede daw. Basta 1 month lang daw namin gagamitin daw yung hawak-hawak namin na resibo. Kaya ayan, habang tumatagal kami sa biyahe ni tatay dito, dumadami experience namin. Kaya kinukwento namin sa inyo mga parts. Kaya lahat ng mga kinukwento namin sa inyo ay totoo at tawang katotohanan lamang. Parang abogado Siyempre kami ni tatay, kinukwento lang din namin yung mga na-experience namin dito sa inyo para magkaroon din kayo ng mga idea, di ba? Di lang puro maganda yung sinasabi namin, minsan yung mga nangyayari sa amin pangit, kinukwento rin namin, di ba? Experience din kasi yan gaya ng mga huli-huli, mga ganyan, di ba? At least, di ba, nagkakaroon na kayo ng idea, so kali mahuhuli kayo, alam nyo yung mga dapat gawin o yung mga pwedeng mangyari dito habang bumibiyahe kayo kay Lala mo. So mga pards, nasa may Levy Mariano na tayo, kakanan tayo dito, sabi ng map sundin natin dito, kanan tayo dito. Ayun nakalagay Taguig City Hall.
Yan, dito na. Papasok ng City Hall. Lapit na tayo. 280 meters na lang yung drop off natin. Yan mga parts, binababa na nila. Masikip dito. Bawal luminto. Baka mauli tayo. Time check, 1:09 PM. Meron na tayong pangatlong booking from Pasig going to Project 6 sa halagang 630. Ang layo ng pickup location ay 1.5 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Sir, pick up kami, sir. Sa Project 6. Si Richard ang nag-book sa amin. Richard. Okay, booking tayo mga pards. Ito sa drop off. Salamat. Ito mga pards, habang kumakain kami ni tatay, may nakuha kaming pangsabay namin. Bali pang-apat na booking na to. From Pasig going to New Era sa halagang 539. Ang layo ng pickup location ay 2.7 km. 300 kg to. Papunta na kami sa may pickup location pagtapos namin kumain. Mukhang nakaka-tiyempo tayo ng mga booking tayo. Nakapag-double booking tayo. Bagay nung double po. Ano, medyo sinuswerte tayo. Tamba na. Nakachamba, no? Sir, paano pa-receive? Sir, hanap dito. Sir, paano kaya na sir? Ano, sir? Dito tayo mga pards. Ito yung Pasig. Yung warehouse ng Sun and Davis Rain Shine Coat. Hinihintay ko na lang yung resibo. Yung mga pintura na pinikap natin. Medyo may pila dito. Pero hindi naman matagal. Taglit lang din. Yata tayo, pang-apat eh. Bago tayo nakargaan. Bali, hinihintay ko na lang yung ano natin. Yung gate pass tsaka yung resibo. Okay na mga pards. Nakuha na natin yung gate pass natin. Ito na sa drop off. Yung pangatlong booking natin nagmamadali din eh. Kasi alas 4 daw kailan makaabot dun sa kanila. Pag dumating daw kami ng mga 4:30, wala na raw magbubuhat. Bali kami na magbubuhat. Sinabihan kami kanina. Okay, na-pick up na namin yung double booking namin. Papunta na kami sa may drop-off location ng third booking at fourth booking. Third booking muna tayo ha. Ang layo ng drop-off location ay 17 km. Alright, let's go! Dali mga pards, bilisan natin. Kasi kailangan alas 4 dumating tayo sa may drop-off location natin. Then sabi kasi daw mga pards, pag dumating tayo alas 4, walang taga-buhat. Baka uuwi na yung mga taga-buhat nila ron eh. Baka tayo pagbuhatin. Sinabihan na tayo eh. Wala pa namang buhat to. Ano masama dun eh, walang bayad. Tapos pagbubuhatin tayo dahil wala nang taga-buhat. Yari tayo. Nako, traffic pa naman dito sa may papuntang Libis. Sinasabi ko eh. Yan yung booking na yung mga parts, dalawang booking. 630 tsaka 539. Pwede na rin eh, no? Kasi paras lang naman na yan eh. Magkalapit lang. Di ba okay na rin mga parts? Kasi yung drop-off namin halos magkalapit lang. Isang Visayas Avenue tsaka isang Tandang Sora. Pero yung pag-drop-offan namin, medyo malapit na rin sa amin. Yun ang hirap eh. Pagka nalalapit tayo sa bahay, parang tinatamad na tayo eh. Wala mo umuwi na. Gusto mo na umuwi eh. Bagay, pwede na rin kasi para mapagpahinga kami na maaga ni tatay. Nakakapagod din yung biyaya, ang init eh. Kaya ramdam na ramdam namin yung init ngayon dito, naka-aircon kami. Hindi kaya pag di mo binuksan yung aircon. Kaya kailangan talaga may aircon. Pero lumalakas yung konsumo natin pagka naka-aircon eh. Kasi hindi naman tayo Euro 4 eh. Ano na yung makina natin? Kumbaga yung regular na makina to. Ito yung pinakaunang makina ng L300. Tapos pinalitan ng Euro 4. Hindi sir, ano na sa inyo? Yung binil lang. Deliver din niya boss. Deliver din namin yan. Nag-vlog ako. Sa YouTube. Ano na ba? 16. Saka yun doon. Okay na to sir. Ay, salamat sir. Tip tayo mga pards. 70 pesos. Dalawa, hindi ka naabot. Okay. Salamat sir ah. Okay, tapos na yung third booking natin. Papunta tayo ng drop-off location ng pang-apat na booking. Ang layo ng drop-off location ay 4.8 km. Alright, let's go! Magkano, sir? 539 ma'am. 1, 2, 4, 5, 6. Sulit ma'am. Sulit pa ma'am? Oh, salamat ma'am. May 30 pa kanina. 116 na tip. Ay, pa-picture na sir.
Thank you. Okay mga pards, tapos na namin i-deliver yung pang-apat na booking namin. Time check tayo, 3:49 PM. Napag-decision natin na uwi muna kami. Papahinga kami ng maaga ngayon para bukas, Biyernes, saka kami babawi. Ito pala yung kinita namin. Nakaapat na booking kami. Ang kinita namin ay 2,068. Katapos, nakakuha kami ng 160 na tip. Pag inad natin dito, magiging 2,200. Ngayon, mag-diesel kami ng 500. Tsaka 150 na pangkain. Ito pa nga, hindi pa namin nakakain. Ulam dati na pa yung namin. Kasi uwi kayo maaga. Sa bahay namin kakainin to, doon kami magkakape. Sabihin na natin 700. Yung ibabawas natin. 2,200 minus 700 equals 1,500 mga pards. Naka 1,500 kami na malinis ngayon. Labas na rin yung pan-diesel, pangkain, saka yung commission nilalabog. Ito mga pards, saglit lang kami. Bumiyay kami ni tatay ng 9:30. Nakakuha kami 9:45 na ng booking. Tapos wala pang alas 4. Mag-alas 4 pa lang. Naka 1,500 na tayo na malinis. Okay na rin, di ba? Parang sideline lang. Makakawi ka na ng maaga, may 1,500 ka na. Kung solo driver ka lang, di ba? Diskarte lang talaga dito para kumita. Siguro, di ko lang alam kung naka-tempo kami ngayon. Pero talagang may booking. May tumutunog pa nga rin hanggang ngayon. In-off ko na lang yung apps natin kasi pauwi na rin kami. Kita-kita na lang ulit tayo bukas mga pards. Kaya, paalam!